Natural tourist destination ba ang hanap mo o aesthetic place para sa IG Reels? Silipin natin ang ganda ng El Nido, Palawan sa Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Itinuturing ang Palawan bilang last ecological frontier ng Pilipinas dahil sa lawak ng biodiversity na matatagpuan dito. Kilala rin ito bilang isa sa mga pinakasikat na tourist destinations sa buong mundo dahil sa magaganda nitong beach at diving spots. Isa sa mga pinakaagaw pansin na destinasyon sa buong probinsya, ang bayan ng El Nido. Personal na binisita ng Billionaire News Channel ang ilan sa famous destinations sa lugar tulad na lang ng Big Lagoon. Bago makapunta rito, sasakay ka muna ng bangka sa seaport ng El Nido. On the way, mabibighani ka na sa ganda ng dagat at tila maliliit na bundok at isla na nakapaligid. Pagdating mo sa Big Lagoon, clear and crystal water ang iyong makikita kung saan pwede ka mag-kayak at mag-swimming. O di ba? Lagyan mo lang ng isang magandang kanta sa background, pwedeng-pwede na pang reels. Gusto kong magsumbong sa'yo. Pag swinerte, pwede ka pang makakita ng pawikan o sea turtle. Kung aurahan at pang-OOTD pics naman ang hanap mo, andyan ang white sand na Seven Commandos Beach. Aesthetic mula sa turquoise color ng dagat hanggang sa mga coconut trees sa paligid. Swak na swak para sa pamilya at mga tropa. Pero sa gitna ng ganda ng El Nido, hindi pa rin nawawala ang ilang issues. Tulad ng nag-viral kamakailan lang na black wastewater na umaagos patungo mismo sa dagat. Sa naging inspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources, natuklasan nila na galing ang malaburak na wastewater sa mga kanal na minamanage ng lokal na pamahalaan ng El Nido. Konektado ito sa nasa halos 70 kabahayan na malapit sa lugar. Sa dumi ng tubig na umaagos patungong dagat, hindi maaaring mag-swimming dito sa Bacuit Bay dahil sa taas ng coliform levels o yung bakterya na karaniwan ay makikita sa dumi ng tao. Sila talaga ang may responsibility pagdating sa drainage system. Dapat sila may responsibility na linisin, sila din ang may responsibility para i-treat yung lahat ng tubig na umaagos sa drainage system bago siya mapunta sa ating streams, rivers, and seas. Ayon sa DENR, malaking bahagi ng El Nido ang nakatalaga bilang protected area. Ibig sabihin, pahirapan ang pagguha ng requirements para makapagtayo ng mga negosyo at ilang mga establishmento. Pero tila small price to pay lang daw ito para masigurado na napoprotektahan ang ganda ni ng kalikasan. Yung mga conservation activities like rehabilitation ng mangroves, pagtatanim. Nandun naman yung mga protection also, not only the flora, pati yung fauna ng isang protected areas. Kasunod ng dami ng mga turistang pumupunta sa mga isla at bayan ng Palawan taon-taon, matinding monitoring daw ang kailangan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR at LGU para masigurong naipatutupad ang mga batas kaugnay ng environmental protection. Pero may panawagan din ng DENR sa mga turistang pumupunta para mag-enjoy. Magkaroon lahat ng mga shared responsibility sa protection, conservation. While you're visiting a certain protected area, we should abide to the rules and regulations. So, tulong-tulong kasi otherwise, we cannot preserve this God-given gift sa atin and then for the future generation. Kaya para sa mga gustong humabol ng bakasyon, kahit officially ay rainy season na, baka El Nido, Palawan is the place for you. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.